Pareho kaming alagad ng Diyos at alam kong mapag-uusapan namin ito ng maayos. Dahil sa tingin ko, pinamumugaran ng demonyo ang iyong isip at kaluluwa. Dapat hindi mo na lang to binuksan! Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Isang panibagong simula to para sa pamilya natin. Sayang din naman tong bahay ni Mama kung walang titira. Ang tagal na rin nating nangungupahan. Ngayong may sarili na tayong bahay, malaking matitipid natin. Tama ka, Han. Tsaka mas malapit na rin ka sa office. Mas makakatipid rin ako sa pamasahe. At malapit din sa eskwelahan, walking distance lang. Si Mama naman eh. Summer pa po. Ayoko pang mag-school. Oo na. Mag-enjoy ka na lang muna. Ang laki ng bahay na to, no? Medyo luma na pero konting linis at ayos lang. Magiging maganda na tong tingnan. Bakit ka nga ba umalis dito, Han? Diba, naikwento ko na yan sa'yo. Hindi na kami magkasundo ni Mama noon. Alam mo naman yun, napaka-stricta. Tapos sobrang conservative at religious pa. Wala namang masama doon. Pero umabot na lang sa point na, alam mo yun, parang nasakal na ako. Mabuti na lang talaga't nagkaayos kayo bago pa man siya mamatay, no? Oo nga eh. Ay. Tsaka, masaya akong nakabalik na ako dito pagkalipas ng maraming taon. May sariling room po ba ako? Siyempre naman, nag-promise ako sa'yo, di ba? Yay! Ikaw na ang gagamit ng kwarto ko dati nung dalaga pa ako. Malaki yon at maganda. Konting linis lang ang kulang. Pwede ko na po bang makita yung room ko? Masyadong excited, ah. Nasa taas, first room on the left. Titingnan ko na po. Oh, dahan-dahan. Magandang araw, Sir Wilmore, at sa lahat ng mga listeners ng kwentong Takip Silim. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nicole, 28 years old, at nagtatrabaho bilang admin assistant sa isang kumpanya sa Makati. Ang kwentong isi-share ko po sa inyo ay nangyari noong 9 years old pa lamang ako. Lumaki po ako sa isang masaya at mapagmahal na pamilya. Kami lang tatlo ni na mama at papa, pero ang saya po namin noon. Na-witness ko po kung gaano nila kamahal ang isa't isa. At dahil sa pagmamahalan nila, nagawa rin nila akong palakihin ng punong-puno ng pagmamahal. Kaya hindi ko in-expect na darating ang araw na masisira ang pamilya namin. At nagsimula ang lahat ng yon mula nung lumipat kami sa bahay ni Lola. Ito ang lumang bahay kung saan lumaki si Mama. Wow! Ang ganda nga ng room ko. Nak, huwag ka munang magtatagal dyan Maalikabok pa yan. Kailangan pa nating linisan. Opo, Ma. Maalikabok nga dito.
May nakita po akong mga lumang gamit na dating kwarto ni Mama. May mga libro, maliliit na kahon, picture frames, lumang cabinet at iba pa. Pero isang bagay po ang kumuha ng atensyon ko. May isang malaking baul po kasi sa ilalim ng kama. Dahan-dahan ko yung kinuha kahit na mabigat. Pinunasan ko rin po ito dahil sobrang maalikabok. At namangha ako sa unang-una kong nakita nang buksan ko ito. Bakit may uniforme ng madre dito? Ang ganda naman. Isukat ko nga. Pero, hindi kakasya sa akin to. Dahil ang liit-liit pa ng katawan ko. Alam ko na. Itong itim na belo na lang muna ang susukat ko. Tingin ko magkakasya naman to sa ulo ko eh. Wow! Bagay na bagay sa akin. Anak, kumain muna tayo. Tsaka mo na... Anong ginagawa mo? Ma? Ubarin mo yan, bilis! Bakit po? Hindi mo yan dapat pinakialaman, hindi yan laruan. Pero ma, hindi ko naman po to pinaglalaruan eh. Sinusukat ko lang. Gusto ko lang pong tingnan kung bagay sa akin. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Dapat hindi mo na lang to binuksan. O ano nangyayari dito? May problema ba? Wala. Halika na. Kumain na tayo. Hindi ko po maintindihan kung bakit gano'n na lang kagrabe ang reaksyon ni Mama, Sir Wilmore. Wala naman akong nakikitang masama sa ginawa ko. Sa unang gabi namin sa bahay na yon, nagsimula na ako makaranas sa mga kakaibang bagay. Nagising ako ng bandang 12:00 ng hating gabi. Siguro namamahay pa ako noon, bumangon ako at pumunta ng kusina para uminom ng tubig. Sandaling-sandali lang ako doon dahil gusto ko nang bumalik sa kwarto at matulog ulit. Pero napahinto ako nang mapadaan ako sa oratorium o sa maliit na prayer room na malapit sa may hagdanan. Bahagyang nakabukas ang pinto, kaya nakita kong may tao sa loob. Si Mama? Bakit siya nagdarasal ng ganitong oras? Diyos ko, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Daladala ko pa rin ang bigat ng aking dibdib hanggang ngayon. Patawad po. Sino yung nakaharap sa may altar? Bakit? Parang... Madre? May madre sa prayer room? Sino siya? Anong ginagawa niya dun? Nicole, anong ginagawa mo dito, anak? Mama, Matulog ka na, okay? Tatapusin ko lang ang pagdarasal ko at matutulog na rin ako mamaya. sino po yung... Teka, nasa na yun? Bakit biglang nawala? Ang alin? Kung ano-ano na naman ang nakikita mo. Sige na, matulog ka na. Sige na anak, kumain ka na. Nagluto ako ng ham and egg. Favorite mo. Thank you po, Ma. Nahirapan ka bang matulog kagabi? Medyo po. Kami rin ang daddy mo. Normal lang yan, nag-a-adjust pa kasi tayo dito sa bago nating tirahan. Pero, masasanay din tayo. Ma, bakit po kayo nagdarasal ng madaling araw? Ha?
Ano? Wala. Nakasanayan ko lang. Ito kasi ang ginagawa dati namin ng lola mo nung dito pa kami nakatira. Kaya may maliit na prayer room dito sa bahay. Sino po yung madre na kasama niyong nagdarasal? Tsaka, bakit po bigla na lang siyang nawala? Madre? Sinong madre? Wala naman akong kasama kagabi Pero, nakita ko po. Ang likot kasi ng imagination mo, anak. Pero normal lang din yan sa mga batang katulad mo. Oh, Han, alis ka na? Di ka ba muna magbe-breakfast? Hindi na, malilate na ako. Tagal ko kasi nagising eh. Ay, ganun ba? Dalhin mo na lang yung binalot kong pagkain para sa'yo. Sir Wilmore, dahil nasa trabaho si Papa buong araw, kaming dalawa lang ni Mama ang natitira sa bahay. Isang araw, mag-isa lang akong naglalaro ng manjika sa sala. Habang naglalaba naman si Mama sa likod bahay. Dahil magkakalayo ang mga bahay sa area na yon, wala rin po akong nakita mga bata na pwede kong makalaro. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Sino yun? Dito sa lupa, para ng sa langit. Saan galing yun? Dahil nagtataka po ako, sinubukan kong hanapin kung saan ang galing yung boses. Nagpaikot-ikot ako sa bahay, pero wala akong nakitang kahit sino. Sigurado naman akong hindi si Mama yun, dahil nasa likod bahay pa rin siya at naglalaba. Hanggang sa naisip kong pumasok sa prayer room upang i-check kung doon ba nanggagaling ang boses na naririnig ko. At hindi nga po ako nagkamali. Pagkapasok ko pa lang sa prayer room, nakita ko agad ang isang madring umiiyak habang nagdarasal. Nakatalikod siya mula sa kinatatayuan ko, pero kinilabutan pa rin ako habang tinitingnan siya. Sino po kayo? Hindi po namin kayo kilala. Ano pang ginagawa niyo dito sa amin? Hindi niya ako sinagot. Nanatili lang siyang nakaluhod at nakatalikod sa akin, Sir Wilmore. Tumindig po ang balahibo ko sa pagkakataong yon. May something po kasi sa presence niya na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa unti-unti siyang lumingon sa akin. At talaga naman nalagi po ang mga mata ko ng aking nakita. Puros itim ang kulay ng kanyang mga mata. Maputla ang kanyang mukha, puno ng sugat. At napakaraming dugo ang tumutulo mula sa kanyang bibig. Paulit-ulit kong sinabi kay Mama ang tungkol sa nakikita ko. Pero ayaw niyang maniwala sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit. Wala naman akong dahilan para magsinungaling. Pati si Papa ay di na rin tuloy naniwala sa akin. Lagi kasing sinasabi ni Mama na wild lang daw ang imaginations ko bilang isang bata. Baka parte rin daw ito ng adjustment ko sa bago naming bahay. At magiging okay rin daw ako pagdating ng pasukan at makakilala na ako ng mga bagong kaibigan.
Anong ginagawa mo dito sa labas? Gabi na. Hinihintay ko po kayo. Bored na po kasi ako eh. Teka, sino yung nasa taas? Pa? Akala ko ba tinago na ng mama mo yung uniforme ng madre? Bakit suot niya yun ngayon? Ano pong sinasabi niyo? Hindi mo ba nakikita yung madre sa may bintana sa taas? Mama mo yun, di ba? Han! Nandito ka na pala. Halika na, kumain na tayo. Nakapaganda na ako ng pagkain. Hindi ikaw yung... Yung ano? May nakita raw pong madre si Papa sa taas ng bahay. Ay, pati ba naman ikaw, Han? Han, Walang madre dito, okay? Walang kahit na anong kababalaghang nangyayari dito sa bahay natin. Tigilan nyo na yan. Sir Wilmore, unti-unti pong naging weird ang behaviors ni Mama sa paglipas ng mga araw. Hindi na po namin siya maintindihan, ni hindi namin siya makausap ng maayos. Madalas siyang tulala at di naman kaya't galit. Ilang beses ko rin siyang nahuling nagdarasal tuwing hating gabi. At sa bawat pagkakataon, nakikita kong kasama niya ang madre. Hindi ko lang siya tinatanong tungkol dito dahil nung huling beses akong nagtanong, sinigawan niya pa ako. Patawarin mo ako. Nanahimik ako. Mahina ako. Patawad. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ano bang nangyayari kay Mama? Bakit siya nagkakaganito? Kulang pa ba ang lahat ng to? Hindi pa ba sapat ang mga pasa at sugat sa aking katawan bilang kabayaran sa kasalanan ko? Ano pa? Ano pang gusto mong mangyari sa akin? Bakit ang daming sugat ni Mama at pasa? Sinong may gawa niyan? Sagutin mo ko. Ano pang kailangan kong pagdaanan? Sumagot ka, sister. Han, Papa! anak, bakit ka nandito? Bumalik ka sa kwarto mo, matulog ka na. Si Mama po kasi. Ako nang bahala dito. Han, magdamit ka nga. Ano ba nangyayari sa'yo? Umalis kayo dito. Nagdarasal ako. Saan galing yung mga pasa at sugat sa katawan mo? Wala naman yan kanina. Paano? Huwag kayong makialam dito. Han, kailangan na kitang ipatingin sa doktor. Hindi. Hindi mo gagawin yan. Ipinangako mo sa akin na hindi mo ko dadalhin sa doktor. Mama, ano bang nangyayari sa'yo? Kailangan kong pagbayaran ng mga kasalanan ko. Ang mga pasa't sugat na nakikita niyo sa katawan ko. Kulang pa ng kabayaran. Hindi ko maintindihan. Han, umalis na kaya tayo dito? Kasi simula nung lumipat tayo dito, nag-iba ka na eh. Baka may mali talaga sa bahay na to. Wala! Walang mali sa bahay na to. Hindi tayo aalis. Kailangan narito ako upang harapin ang kasalanan ko. Hayaan niyo na lang ako. Ginagawa ko to para sa pamilya natin. Para hindi na kayo madamay sa mga pagkakaamali ko. Ilang beses na kinumbinsi ni Papa si Mama na magpatingin sa doktor. Pero ayaw talagang pumayag ni Mama. Mas nagiging agresibo siya at paulit-ulit sinasabing kabayaran daw ang lahat ng to sa kasalanan niya. Kapag sinasabi naman ni Papa na lumipat na kami, hindi rin siya pumapayag. Dito raw niya sa bahay pagbabayaran ang kasalanan niya. Pero hindi namin alam kung ano ang sinasabi niya. Isang gabi po, naabutan ko si Mama na mag-isa lang sa kwarto. Wala pa si Papa noon
Pauwi pa lang galing sa trabaho. Kaya kami lang dalawa ni Mama sa bahay. Nakaupo siya sa kama. May nakalapag na Biblia sa kanyang kandungan. At may hawak naman siyang crucifix na inilagay niya sa kanyang dibdib. Gaya ng dati, nakita ko na naman ang madre. Nakatalikod ito mula sa direksyon ko at nakadungaw sa may bintana. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Sister, nagmamakaawa ako sa'yo. Itigil mo na to. Layuan mo na kami. Nakikiusap ako. Pagod na ako. Mama! Ano nangyari dito? Si Mama po hinimatay! Mabuti na lang po at saktong dumating si Papa. Kaya agad niyang nasaklolohan si Mama. Pinapunta na ako ni Papa sa kwarto ko dahil siya na raw ang bahala. Sir Wilmore, sa point na yon, hindi ko na po alam kung anong nangyayari o mangyayari sa pamilya namin. Hirap na po ako. Gusto kong tumulong, pero hindi ko naman alam kung anong magagawa ko. Sino yun? Bakit bukas ang bintana ng kwarto ko? Sinara ko naman to kanina. Tatayo na sana ako para isarado ang bintana. Pero nagulat po ako nang makita ang uniforme ng madre na nasa paanan ng kama. Ito po yung damit na nakita ko nung unang araw namin sa bahay. Pero nagtaka ako kung papaano yung nakarating sa kwarto ko. Ang alam ko, itinago yun ni Mama sa bodega. Kukunin ko na sana ang damit. Pero laking gulat ko po nang bigla itong napuno ng napakaraming dugo. Anak, ano nangyayari sa'yo? Ba't ka sumisigaw? Papa! May dugo! Ha? Ano bang sinasabi mo? Kanina po, may damit ng madre dito sa bed. Punong-puno ng dugo. Pero bigla na lang nawala. Tsaka yung bintana bukas po kanina. Hindi ko po alam kung ano nangyari. Anak, baka nananaginip ka lang o kaya baka namalik mata. Sige na, matulog ka na ulit. Papa, natatakot po ako. Ayoko na po dito. Anak. Ang mama mo. Mama! Sabay kaming lumabas ni Papa sa kwarto para puntahan si Mama. Pero wala na siya sa kwarto nila. Kaya dumiretso na kami sa prayer room dahil alam naming doon namin siya matatagpuan. At tama nga po kami. Naando na naman si Mama. Hubot-hubad na naman at kitang-kita namin ang napakaraming pasa at sugat sa kanyang katawan. Para siyang nilatigo. Agad na pinulot ni Papa ang kanyang mga damit at binihisan si Mama. Kukunin niyo na ako. Sa wakas, pagbabayaran ko ng kasalanan ko. Han, kailangan na matigil to. Ano ba talagang nangyayari sa'yo?
Sabihin mo na sa amin ang lahat, please. Totoo bang may madreng nagpaparamdam sa bahay natin? Meron. At napakalaki ng kasalanan ko sa kanya. Kaya nandito siya para singilin ako. Sino siya? Si Sister Ana. Pareho kaming mga novice o baguhang madre noon. Kagaya ko, nanggaling din siya sa isang relihiyosong pamilya. Lumaki rin siya na nangangarap maging isang madre. At dahil magkaedad kami, mabilis kaming naging magkaibigan habang nasa kumbento. Dati kang madre? Oo. Pero umalis ako. Dahil sa isang madilim na pangyayari. Sus Mariosep, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo, Sister Ana? Mabigat na paratang yan. Maniwala ka. Hindi rin madali para sa akin ang sabihin to. Nung umpisa, hindi rin ako makapaniwala. Pero nagtataka kasi ako kung bakit halos araw-araw kong nakikita si Father Javier na lumalabas sa opisina at may dalang sobre. At sa tuwing lumalabas siya, iginagala niya ang mata niya sa paligid. Para bang sinisiguradong walang nakakita sa kanya. Parang may itinatago. Sigurado ka bang hindi kanya nakita? Oo, Sister Belinda. Naging maingat ako. Hanggang sa mga pagkakataong sinundan ko siya, sigurado kong hindi niya ako nakita. Anong sabi mo? Sinundan mo siya? Hindi kasi ako mapakali. Gusto kong malaman kung para saan ang mga perang kinukuha niya mula sa simbahan. Sa isip ko, hiniling ko na sana may special project siya na makakatulong sa kapwa. Ayoko kasing pag-isipan siya ng masama. Pero nahuli ko siyang ginagamit ang pera ng simbahan sa isang pasugalan. Diyos ko. Kailangang matigil ng mga ginagawa ni Father Javier. Alam kong hindi siya masamang tao. Kailangan lang nating ipaalam sa kanya na alagad siya ng Diyos. Tulungan mo ko, Sister Belinda, na maituwid ang mga pagkakamali ni Father Javier. Hindi ko alam. Sister Ana, alam mo naman kung gaano kabagsik si Father Javier. Makapangyarihan siya sa simbahang to at mahihirapan tayong kalabanin siya. Hindi naman natin siya kakalabanin eh. Patawad pero... Naiintindihan ko ang takot mo, Sister Belinda. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin. Ako na ang kakausap kay Father Javier. Pakiusap, wag mo na sanang ituloy ang plano mo. Nag-aalala na ako para sa'yo. Walang mangyayaring masama. Pareho kaming alagad ng Diyos. At alam kong mapag-uusapan namin ito ng maayos. Buo na ang pasya ko, Sister Belinda. Ilang beses ko tong ipinagdasal. Kaya alam ko na ito rin ang gusto ng Diyos na gawin ko. Nahuli ni Sister Ana ang pagnanakaw ni Father Javier at tinuloy niya talaga ang pagkumpronta dito? Desidido na siya at hindi ko nagawang pigilan. Alam kong walang idudulot na mabuti ang gusto niyang mangyari pero hindi ko naman inasahan na Na yun na pala ang magiging katapusan niya. Diyos ko, kinausap nga ni Sister Ana si Father Javier. Anong gagawin ko? Makikisali ba ako sa usapan nila? Pero baka makompromiso pang pagmamadre ko kung makikialam ako.
Makikinig na lang ako sa kanila. Tsaka na lang ako lalabas kung sa tingin ko may hindi na tamang nangyayari. Sister Ana, hindi ko yata gusto ang pananalita mo. Pinagbibintangan mo ba akong ginagamit ang pera ng simbahan para sa sarili kong interes? Hindi ko po kayo pinagbibintangan, Father Javier. Nagsasabi po ako ng totoo. Ilang beses ko po kayong nahuli. Wala ka pa ring ebidensya. Kung ako sa'yo, itiko mo na lang ang bibig mo. Walang mabuting maidudulot ang pambibintang mo sa akin. Paumanhin, Father Javier. Pero hindi po ako pwedeng manahimik kung alam kong may nangyayaring mali. Sister Ana, magdasal ka. Bitiwan niyo po ako. Nasasaktan ako. Magdasal ka ng taimtim. Dahil sa tingin ko, pinamumugaran ng demonyo ang iyong isip at kaluluwa. May sakit ka ba? Parang ang putla mo. Di ko alam kung anong nangyayari sa akin. Hindi ako makatulog ng maayos. Kung ano-ano nakikita ko o naririnig ko. Parang hallucinations. Magpa-check up ka na kaya? Sister Belinda, narinig ko si Father Javier. Pinagkakalat niya sa ibang mga pari at madre na sinasapian ako ng demonyo. Nakarating nga sa akin ang balitang yan. Kilala mo naman ako, di ba? Alam mong nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako sinasapian. Alam ko. Pero alam din natin kung sinong mas papaniwalaan nila. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mahirap banggain si Father Javier. Nung isang araw, may napansin akong kakaiba sa lasa ng pagkain at tubig ko. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin ko, planado ni Father Javier ang lahat ng to. Sinasabi mo bang hinaluan ni Father Javier ng drugs ang pagkain at inumin ni Sister Ana? Hindi ko alam. Wala akong pruweba. Pero posible yun. Kilala ko si Sister Ana, hindi siya baliw. At higit sa lahat, hindi siya sinapian ng demonyo. Base sa kwento mo, sa tingin ko, ginawa ni Father Javier yung bagay na yon para siraan si Sister Ana. Para kapag isinuwalat niya ang kanyang mga nalalaman, walang maniniwala sa kanya. Ganun na nga. Napaka-demonyo niyang pare. Siyang dahilan ng pagkamatay ni Sister Ana. Ano? Lingid sa kaalaman ng lahat, nagsagawa siya ng eksorsismo ng walang pahintulot ng kahit sino. Nasaksihan ko ang lahat ng nangyari. Dinala niya si Sister Ana sa isang madilim na silid. Sa pinakadulo ng kumbento. Walang pumupunta sa lugar na yon, lalo na paggabi. At doon, ginapos niya sa isang upuan si Sister Ana, dinasalan, sinampal, tinadyakan, at nilatigo. Demonyo, umalis ka sa katawan ng aming kapatid. Hindi mo pag-aari ang kanyang katawan. Tigilan mo na ang pag-iimbento ng kwento upang siraan ang kanyang kapwa. Lumayas ka sa katawan ni Sister Ana! Tama na! Father Javier, tumigil ka na. Hindi ako sinasapian. Hindi mo ko malilinlang, Diablo. Sa ngalan ng ama naming pinakamakapangyarihan, lumayas ka sa katawan ni Sister Ana! Tama na! Panginoon, tulungan niyo po ako. Nasaksihan ko ang buong pangyayari. Pero wala akong ginawa para tulungan siya. Nakita ako ni Sister Ana. Hindi niya ako tinawag dahil alam niyang takot ako kay Father Javier.
pero kita ko sa mga mata niya ang pagsusumamo. Pero wala akong ginawa. Kasi duwag ako. Duwag ako. Wala akong kwentang kaibigan. Ang exorcism na yun ba ang ikinamatay ni Sister Ana? Oo. Hindi na kinaya ng katawan niya ang pananakit ni Father Javier. Hindi ko na rin alam kung anong sunod na nangyari. Umalis na kasi ako dahil hindi ko na kayang makita ang ginagawa ni Father Javier. Basta't sa mga sumunod na araw, hindi na nakita ng kahit na sino si Sister Ana sa simbahan. Maraming espekulasyon ang kumaalat pero wala ni isa sa kanilang nakakaalam ng katotohanan. Sir Wilmore, sa nakalipas na mga taon, dala-dala ni Mama ang konsensya dahil sa kanyang pananahimik. Wala raw gabi na hindi niya napapanaginipan si Sister Ana. Lagi raw itong umiiyak ng dugo, nagmamakaawa at humingi ng saklolo. Hanggang sa isang araw, laking gulat niya nang makita ang dugo ang uniforme nito sa loob ng kanyang kwarto. Sa takot, ay mabilis niya itong kinuha, nilinisan at itinago. Ang pangyayaring yon ang naging dahilan para hindi na siya tumuloy sa pagmamadre. Para kasing nawala na siya ng tiwala sa simbahan. Pero kahit ganon, nananatili ang pananampalataya niya sa Diyos. Itinago niya ang uniforme ni Sister Ana sa baol at iniwan ito doon nung umalis siya sa bahay. Sinubukan niya itong ibaon sa limot, pero hindi niya inaasahan na mumultuhin pala siya ng nakaraan. Pagkatapos pong sabihin ni Mama ang lahat sa amin, tumigil na rin ang mga pagpaparamdam ng madre sa amin. Pero patuloy naman po ang panghihina ni Mama. Ayaw pa rin niyang dalhin sa ospital dahil naniniwala raw siyang dapat niyang pagbayaran ang kanyang kasalanan. Kaya mabigat man sa loob namin na makita siyang ganon. Hindi na namin siya pinilit. Sige na anak, mag-dinner na tayo. Pa, bakit po may pari kanina? Bakit po siya pinakausap kay Mama? Kailangan yun ng mama mo. Alam mo naman nangihina na siya, di ba? Hindi kasi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Mamamatay na po ba si Mama? Hindi, huwag ka mag-isip ng ganyan. Basta magdasal lang tayo palagi para sa kanya. Opo, lagi po akong nagpe-pray na sana maging okay na si Mama. Tama yan. Naku, brownout. Napakarong timing naman kung kailan kumakain tayo. Si Mama po. Anak, dito ka lang muna ha. Lalagyan ko lang muna ng kandila yung kwarto namin para hindi siya madilim doon. Pero... Kamatakot. Big girl ka na, di ba? Sige po. Napalingon po ako sa may bintana at laking gulat ko po nang makita kong nakatayo sa labas ng bahay namin ang madre, si Sister Ana. Madilim sa labas, kaya hindi ko siya masyadong maaninag. Pero nagkatitigan po kami ng matagal at talagang tumindig ang balahibo ko. Pagkaraan ng ilang saglit, ay bigla na lang siyang naglaho na parang tinangay ng hangin. Kasabay ng pagkawala niya ay ang pagkarinig ko ng malakas na sigaw ni Papa.
Han? Hindi. Gumising ka. Hindi pwede. Papa! Mama! Tuluyan pong nawala sa amin si Mama. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin na baka sinundo siya ni Sister Ana nung gabing yon. Maraming taon na ang nakalipas pero nakatatak pa rin sa isip ko ang mga nangyari. Sobrang sakit. Nabaon sa depresyon si Papa dahil doon. Lagi siyang naglalasing at nakahanap pa ng ibang babae. Hindi na naging maganda ang relasyon namin hanggang sa paglaki ko. Mabuti na lang at kalaunan ay na-realize niya ang mga pagkakamali niya. Pero huli na ang lahat dahil naningil na ang kanyang katawan sa bisyo niya. Namatay po si Papa 2 years ago, pero masaya ako dahil kahit papano ay nagkaayos kami bago siya nawala. Ipinagdarasal ko pa rin ang kaluluwa ni Mama at ni Sister Ana. Sana'y nakawala na sila mula sa madilim nilang nakaraan. Sana'y maayos na ang lahat para sa kanila ngayon. Dito po nagtatapos ang aking kwento. Sana po'y nagustuhan ninyo at more powers sa kwentong Takip Silim. Narito na mga ka-Katie, mga ka-SB, ang paborito ninyong shoutout portion. Shoutout going out to Tasan Horem, Dimple, Annabel Salva, Mina Santos, Gemma Rose Tabios, Steven Arengues, Marigold Senina, Grace Lapidante, R.M. Taroma, Lay Harvey, at Marlon Calabroso Yakap. Magbabasa naman tayo ng pinakamagandang comment galing kay Tasan Horem at Dimple. Sabi ni Tasan, magandang araw po sa lahat, the best talaga. Nakaka-excited gumising araw-araw. Lalo na pag open na ang YouTube, may bagong upload agad. More stories. Sabi naman ni Dimple, favorite ko po talaga makinig sa Katie at SB. Kahit ano pong ginagawa ko. Sa office, sa bahay, ligpit, hugas pinggan, linis. Lalo po akong ginaganahan kumilos. Pati sa office po, tulad ng sabi ko po dati, gusto po ng boss ko, nakikinig ako sa inyo dahil mas inspired daw po ako mag-design. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalilimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod, Wilmore Plopino. Nagpapasalamat.